Ivy Lacsina at Abby Maranio idedemanda ang mga bashers. Pero bago ang lahat ng yan, please consider subscribing to my channel and hit the notification bell to be notified whenever I post a new video. Naging usap-usapan nga sa isang social media platform ang pagdedemanda di umano ni Chang at Ibiang sa kanilang mga haters or bashers. Habang naka-TikTok live nga itong si Ivy Lacsina ay nabanggit nga niya na madami daw nagmamakaawa na huwag sana ipakulong ang mga nambabash sa kanya. At may isa na nga na nasampulan na kung saan sinabi nito sa kanyang newly created na account. Saludo ako sa inyo, tahimik lang kayong tao pero nakakatakot po kayo sobra. Ngayon ako naniwala na may taong silent supporter lang si Ivy Lacsina. Again sir, alam ko nagmamasid lang kayo sa akin. Makakaasa po kayo, hindi na ako uulit. Sir CLSS, nangako po ako sa inyo na makikipagtulungan ako sa inyo pasukin lahat ng gawong page sa lahat ng SOCMED. Alam ko po wala kang tiwala sa akin. Sobrang hirap ng naranasan ko dahil sa ginawa ko. Di ko lubos maisip na mangyayari sa akin to dahil sa pamabash ko po. Nangako po ako sa barangay kung saan man ako nakatira at sa napakulong sa akin. Hindi na ako makikitang mag-comment sa lahat about Devi. To Lacsina family at Ivy Lacsina, sorry po sa nagawa ko. Nagbayad po ako. Tanggapin na lang natin na may kanya-kanya na silang buhay. Dati akong gawong po pero natuto na po ako. 2 weeks na kulong po. Silent supporter si Ivy Lacsina na tunay na nagmamahal sa kanya. Itong account na to, ginawa ko po ito para makapag-sorry. Sa lahat po na bashers po ni Ivy Lacsina, itigil nyo na po lahat ng paninira. Matuto na po tayo. Isa po ako sa mga bashers ng Devi. Alam na natin, ayaw natin kay Ivy para kay Dina. Gusto natin si Gemma lang kay Dina. Pero may sarili po silang buhay. Hello po sa lahat. Gusto ko lang po mag-tweet at para mag-sorry sa Lacsina family. Lalo na kay Ivy Lacsina, alam ko po marami akong nasabi noon sa mga GC at iba pang fandom na masakit na salita. Ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo. Gawong fan po ako, nagkamali po ako. Kung ayaw nyo maranasan ang naranasan ko, totoo po ang kaso ng cyberbullying. Meron isang professional na tao na nagmamahal kay Ivy. Ginagamit lang niya ang account niya sa lahat ng SOCMED para mahuli lahat ng bashers. Kaya ingat po tayo, sobrang sa loob ng kulungan. Di ko na po uulitin. Sa creator po o fanpage ng Devi, hindi lahat sila Devi. Ang totoo po, nagkukunwari lang na Devi para makakuha ng issue na ipupukol kay Ivy Lacsina. Ibang editor at creator po ng Devi ay gawong po. Pero sinisigurado ko po sa inyo mga bashers ni Ivy, itigil nyo na ang pambabash sa kanya. Gawa-gawa lang po lahat ng gawong fans, lahat na binabato kay Ivy Lacsina para po masira silang dalawa ni Dina. Galing po ako sa iba't ibang GC ng gawong na umalis na po ako sa kanila. Gusto ko na po ng katahimikan sa buhay. Tila lumalabas na ipabarangay muna bago na ipakulong ng 2 linggo at pinagbayad pa ang taong ito na labis-labis ang paghingi ng tawad sa Lacsina family, lalo na kay Ivy. May babala din siya sa lahat ng mga naninira kay Ivy Lacsina na itigil na nga ang cyberbullying sapagkat merong spy na nagmamasid sa SOCMED. At dahil sa naranasan niya ay natuto na siya at gusto na niya ng katahimikan sa buhay. Kilala nga ang 2 players na to from F2 Logistics Cargo Movers sa pinaka-maaangas sa kanilang team. Kapag nakakapuntos ay nagpapakita sila ng kanilang versions of swag, lalo na kapag nadadala na sila sa laro, kaya minsan ay hindi na nila mapigilan ang kanilang mga sarili, kaya kusa na lang lumalabas ang kanilang pag-aangas. Dahil yun din naman ang kanilang pamamaraan ng pag-celebrate matapos makakuha ng puntos, para mailabas din nila ang kanilang tunay na attitude at character sa paglalaro, nang sa gayon ay ma-uplift din nila ang kanilang teammates lalo na kapag nadadown sila. O di kaya ay para ma-intimidate din ang kanilang mga kalaban na pwede nilang i-take advantage para mas maging malaki ang kanilang tsansa na manalo dahil mababa na ang moral ng kabila, kaya paminsan-minsan ay inaangasan nila. Depende na lang talaga kung seseryosohin ba ito
o magpapaapekto sa kanilang something or swags. Kaya palagi silang nami-misinterpret ng mga manonood, lalo na ang mga baguhan pa lang sa volleyball. Kaya madali para sa ibang mga fans na sabihan silang mayayabang tingnan at hindi nga kaaya-aya sa TV. Pero para naman sa mga sanay at kinukonsider ang pag-aangas na normal lang kapag naglalaro sa court, ay sila lang din ang nakakaintindi at na-entertain habang nanonood. At dahil nabigo din si Chang at Hibyang na makapasok sa finals at hindi din nakapag-podium finish sa recently concluded na PVL Invitational Conference 2023, ay mas lalo pang dumami ang mga bashers nila at ibang toxic fans na below the belt na din ang pangiinsulto, panglalait at pinagkakatuwaan pa ang mga pictures nila. Minsan ay matuto din po tayo maging maingat sa ating mga sinatype or pinopost sa social media. Ika nga nila, think before you click. Dahil wala po tayong ideya kung ano po ang may idudulot ng ating sasabihin patungkol sa mga players. Palagi din po nating isipin na hindi lang po umiikot ang buhay ng mga players sa loob ng court dahil meron din po silang kani-kanilang personal na buhay kapag wala silang laro. Tao din po sila na may emosyon at nasasaktan kapag may nababasa na masasakit na mga salita. At may pangangailangan din po sila kaya nagsusumikap sila sa pang-araw-araw. Maging aral po sana sa lahat ng mga bashers ang nangyari doon sa isang tao na tinuruan ng leksyon at hindi niya inasahan ang kanyang sinapit. At dito na nga po nagtatapos ang ating makabuluhan na video. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa akin channel para hindi mahuli sa mga latest chismis tungkol sa mga volleyball players dito sa Pilipinas. Bye!